Mga kaibigan, isipin ninyo ito, bumiyahe kayo ng libo-libong milya papuntang Japan, tuwang-tuwa na makita ang ganda ng Mount Fuji. Nakita ninyo ang mga viral na litrato sa Instagram, yung mga perpektong anggulo ng sikat na bundok, at sabik na kayong kumuha ng sarili ninyong litrato. Pero pagdating ninyo, imbes na nakamamanghang tanawin, isang malaking harang ang sumalubong sa inyo. Tama ang narinig ninyo, sa maliit na bayan ng Fuji Kawaguchiko, gumawa ng malaking hakbang ang mga lokal na opisyal. Para mapigilan ang dagsa ng mga turista na nagsisiksikan sa lugar at nagdudulot ng mga problema tulad ng pagtatapon ng basura at panganib sa trapiko, naglagay sila ng harang sa dating sikat na lugar para makita ang Mount Fuji. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang simpleng tindahan na naging tanyag sa mga turista dahil sa malinaw na tanawin ng Mount Fuji. Alam ko, nakakadismaya, hindi ba? Minsan, ang mga lugar na pinapangarap nating puntahan ay nagiging biktima ng sarili nilang kagandahan, sinisira ng dami ng taong naakit ng mga larawan sa social media. Ang mga residente, tulad ng 73 taong gulang na si Kikue Katsumata, ay may magkahalong nararamdaman. Nalulungkot sila para sa mga turistang naglakbay ng malayo, pero nag-aalala rin sila sa kaligtasan dahil sa madalas na trapiko at kaguluhan na dala ng maraming tao. Ito ay isang klasikong halimbawa ng isang bagay na may dalawang magkaibang epekto. Habang ang turismo ay nakakatulong sa ekonomiya ng isang lugar, maaari rin itong magdulot ng problema sa mga mapagkukunan at makaabala sa pang-araw-araw na buhay. Ang sitwasyon sa Fuji Kawaguchiko ay isang paalala ng kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pangangalaga sa isang lugar at pagpapakilala nito. Kaya, ano sa tingin ninyo? Epektibo ba ang pagharang sa tanawin para makontrol ang turismo? O may iba pa bang dapat gawin? Ito na ba ang mangyayari sa iba pang dinadagsa ng turista na mga lugar? Mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito. Tandaan, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa mga litratong kinukunan natin, kundi pati na rin sa mga karanasan at respeto na ibinibigay natin sa mga lokal na komunidad. Ingat sa paglalakbay, mga kaibigan.